Sa unang tingin, nakala ko itong motor na to ay yung Dragster 200 na merong presyong 360,000 pesos. Pero, 5 beses pala na mas mura itong motorsiklo na to ng SYM. Silipin natin ngayong araw itong Jet 4 RX. Tara! So, umagaw nga na attention ko na this is itong Jet 4 RX 125 ng SYM na medyo matagal na rin pala namamayagpag at meron na rin mga community and users. Umagaw sa attention ko yung looks niya kasi nga medyo hawigin siya ng dragster pagdating sa disenyo. Pero meron siya sariling flavor. Kumbaga, ang lakas na dating sa akin ng kanyang pinaka front headlight na meron pang daytime running light at syempre LED na para maliwanag yung bato ng ilaw sa gabi. May parang maliit lang siyang mukha doon sa pinaka manibela niya. Tapos black yung gitna. At kita mo yung body color na kulay red dun sa may magkabilang gilid. May konting pagkabilugan at nasa itaas din yung kanyang mga turn signals. Maliit at compact ang motorsiklo na to. So may re-recommend ko if may beginner sa inyo na first time magmumotor at gusto na abot yung motor, magaan at maporma. Meron lang din siyang SYM emblem dun sa pinakaunahan for pride of ownership. May built-in na nga rin pala na hazard button ng isang to, nedisense, at naka-split LED din tayo na ilaw para hindi nakakasilaw sa mga nakakasalubong natin sa kalsada. Pero kulang pa yan, pwede mong kapitan ng Prism Mini Driving Light para mas malakas yung bato ng ilaw sa gabi. Isa pa rin sa pinagmamalaki ng motorsiklo na to, nedisense, ay naka-combined brake system na siya. Sa mga hindi nakakailam sa inyo ng CBS, ay ito yung kapag piniga mo yung kaliwang brake lever, ay 70% ng rear yung mag-engage at may sasamang 30% sa front. Very good yan for beginners, pero in the long run, for preventive driving, I still recommend to use both brakes. Kulay itim pala yung kanyang pinaka-fender sa unahan, nedisense, at doon mo makikita yung maliit na CBS sticker at nagustuhan ko rin yung mags niya parang sa kotse, di ba? Meron tayo silver na mags at naka-disc brake sa unahan habang meron naman tong telescopic fork na suspension. Dahil maliit yung motorsiklo, somehow mararamdaman mo yung mga maliliit na bumps sa kalsada pero tolerable naman dahil kapalit naman yan ay sobrang dali niyang i-maneuver. Isa pa rin sa kapansin-pansin sa motorsiklo nito, netices, ay yung kanyang napakagandang fully digital na meter panel. Medyo kakaiba yung atake nito compared sa mga normal na motorsiklo na re-review natin. Very futuristic. Kakaiba yung shape niya, pati mga indicators ng turn signal, engine check, doon sa kaliwa at sa kanan. Tapos, naka-naked handlebar pa, kaya rugged talaga yung look. Alam mo, parang pwedeng dalhin kahit saan. Even maligaw ka sa somehow off-road experience, parang alam mo kakayanin ng motorsiklo at madali siyang kontrolin. Nasa unahan na rin yung kanyang pinaka-fuel cap. So, kapag ka magpapagasolina ka, ay hindi mo na kailangan tumayo, bubuksan mo na lang, sususian mo yung kanyang pinaka-fuel cap doon. At meron tayong 6.2 liters na fuel tank capacity. Gusto nyo ba na ma-test drive natin para mabigyan kayo ng accurate fuel consumption? Comment nyo naman sa ibaba. O baka meron tayong Jet 4 RX user dyan. Share nyo naman yung fuel consumption nyo sa comment section. Meron din tayong hook sa unahan para pwede mong isabit yung mga pinamili mo that meron siyang step-through na footboard kaya magkakasya at pwede mo maging kompanyo na pamalengke or kung ano pa mang bitbitin mo kasi bibili ka lang sa tindahan or kung ano pa mang bitbitin mo pwede mo isabit dun sa unahan. Medyo malapad din yung kanyang upuan, netices, kaya kahit may angkas ka, yung pillion ride mo ay sigurado makukomportablehan din. Dagdag mo pa naka-upright sitting position tayo. At tinesting nga natin dun sa videographer natin na 5'10" in height at makikita na hindi pa rin tumama yung tuhod niya dun sa pinakaunahan ng motorsiklo. Meron siyang cruising position style na bihirang makita sa mga 125cc motorcycle, especially sa ganitong size. Pagdating naman sa mismong makina niya, netices, ay meron tayong 4-stroke na naka-single cylinder at Euro 5 compliant na, 2 valves, 124.6cc to be exact. Syempre, EFI na. Yun nga lamang ay air cooling system pa siya, hindi pa siya liquid cooled. Pero kagaya na lagi ko sinasabi, ang motorcycle na below 200cc ay compatible pa rin naman sa air cooling system. Meron tong maximum power na 8.4 kilowatts at 8,500 RPM, habang maximum torque naman na 10.3 Newton meters at 6,500 RPM. Very decent na for 125cc. Nothing special, pero yun naman talaga yung mga kayang i-offer ng 125cc scooters. Maganda sa kanya dahil scooter nga siya, automatic, CVT, gas and go ka na lang at hindi ka na mahihirapan na mag-gearing or clutch. Ano ang top speed? Ayon sa kanilang website ay kaya netong mag-top speed ng 99 kilometers per hour. Syempre, di naman tayo mag-expect na lalagpas pa ng 100 ng top speed ng mga ganito. Well, yung iba, you can argue na depende pa rin yan sa hinete or sa driver, sa skills, pero I don't recommend to try it na subukin beyond its limit kasi nga, maliit lang itong motorsiklo na to at mas maganda pa rin na preventive
safe tayo pagmaneho. Drum brake pa rin nga pala yung likuran niya, netizens. Malaking seat storage. In fact, nagkasya nga dito yung ating Evo RX5 helmet na nakakatuwa dahil bibihira tayo magkaroon ng 125cc na may kasyang helmet. Yung kanyang mga grab bar naman ay super sturdy yung tingnan at stylish at the same time kasi parang may dalawang sungay. Two-tone pa yung kanyang pinaka seat cover at hindi madulas at anong material pa ng pants yung suotin mo. Pero kung gusto mo pa ng extra storage, I highly recommend na i-visit mo kami ngayon sa Nedi Shop at magpakabit dito ng aming hybrid top box. Isa sa best-selling top box natin. Merong hard plastic para sa maganto kaliliit na motorsiklo, hindi siya overweight at masaserve lang niya yung purpose niya to give us extra storage. Kakaiba din yung kanyang pinaka-taillight, netizens ha. Isang full assembly lang at walang mga mababaling ilaw pero ang ganda ng pagka-minimalist na parang dalawang magkatalikod na C sa taillight na daytime running light din niya. Tapos, nakakabit din doon may bandang ibaba yung mga turn signals. Meron din tayong plate light at reflector, added visibility at night or kapag nakapark yung motor mo, naka-off yung ilaw, kita pa rin at hindi basta-basta madadanggi. Yung tambuch niya, netizens, nothing special, medyo mataba at simple lang. At isa rin sa napansin ko nung tinest drive ko na, may slight delay doon sa kanyang throttle response. Pero once naman na kumagat na, ay napakaganda naman ang arangkada niya dahil 12 inches yung kanyang mga gulong. To be exact, meron tayong front tire size na 110/70/12. Sa likod naman ay 120/70/12. Papapanatili natin ang ganda nitong kulay red na nire-review natin ng Jet 4 RX kapag gumamit tayo ng Extreme 1 Protection. Yun yung personal na ginagamit ko para mapanatili kong vibrant yung color ng motorsiklo ko kahit na maulan or maarawan. Naka-single shock nga lang pala tayo sa likuran na normal naman sa mga 125cc na motorsiklo. Pero sobrang gaan naman niya dahil 115 kilograms lang. Kaya nga sabi ko, pwede sa lady rider, sa beginner. Napakadali lang imaniobra o kaya naman kung ililipat-lipat mo ng parking ay super easy to use lang din. Para din siya may built-in na tire hugger na sa likuran. So kapag ka umuulan or napadaan tayo sa mga putik na kalsada ay hindi kakalat kung saan-saan yung dumi at madali lang linisan. May iba't iba pa nga pala kayong kulay na pwedeng pamilian at ang presyo, 79,900. Very competitive na for 125cc scooter. Ang pinagkaiba lang sa mga competitors niya ay air-cooled pa ang motorsiklo na to. Pero still, yung other specs pagdating sa aesthetic, kakaiba siya. Depende na lang din, beauty is in the eye of the beholder kung type ninyo siya. Ano masasabi nyo dito sa motorsiklo na to, netizens? Comment nyo naman sa ibaba. Nagustuhan nyo ba ang Jet 4 RX? Gusto nga rin pala kayong batiin ng happy holidays, netizens. Ano pa kayong mga ibang motorsiklo ang pwede nating i-review next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe, at hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. At pwede nyo ako i-visit dito sa akin Nedi Shop na located sa Santa Rosa, Laguna. Pwede siyang i-Google Maps or Waze. Bibigyan ko kayo ng free stickers. Syempre, exclusive discounts para sa mga netizens natin dyan na nanonood ng vlog. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.